what's up? This is Rain Manguera and this is Tech Jerry para sa ulo ng mga balita. Let's go! Sa Tech Genies, 5-year HyperOS update policy, Xiaomi boost software support with new OS enhancement. 5-year na ngayon, major software support para sa lahat ng Xiaomi products. Sa Unbox.ph, GCash will be sending OTPs through the app moving forward. Yes, bagong policy po ni GCash. Paano siya nag-work? Mamaya. Sa GSM Marina, Infinix unveils bladeless fan, liquid cooling, a gaming controller, and a magnetic accessories. So ito po ang mga bagong Infinix products na pwede nating abangan at nirelease nila ito sa CES nitong nakaramang araw lang. And finally, sa Gadgets 360, Red Magic 11 Air visits Geekbench with Snapdragon 8 Elite chip, memory, and software details revealed. Kung interesado kayo sa mga topic na to at sa mga tech news na to na pagchichismis natin, let's start. Sa Tech Genie, sa panulat ni Anisha Duta, 5-year HyperOS update policy, Xiaomi boost software support with new OS enhancement. So, bagong policy po ni Xiaomi ngayon na lahat ng mga paparating na bago, actually, dami na ito, if I'm not mistaken, basta 2026. I'm not sure kung kasali ang F8 Ultra since ito yung high-end naman nila sa Poco. But, as far as I'm concerned, lahat ng 2026 na upper mid-range to flagship ng mga smartphones is kasali sa 5-year software support dito sa HyperOS. Okay? So, that means kasama po dito ang Xiaomi, Redmi, and Poco. So, just to give you a confirmation, ito po. Which devices are covered? Sabi rito, the main extent, the newer flagship and upper mid-range, sabi nga rito, upper mid-range devices of Xiaomi, Redmi, and Poco product lines are the ones to benefit from the extended update policy. The latest devices are likely to enjoy the complete 5-year update cycle while older models may continue with existing support timelines. So kung ano na yung nabanggit sa mga older models, yun yun. Like, alam ko kung hindi ako nagkamali 4 years, 2 years, 4 years, and 6 years. Okay, 6 years yung security patch lang. Pero pinaka mahaba yata is 4 years even sa mid-range, upper mid-range, and flagship ng mga older models. Okay, I think baka sa 4 years lang to pasok si Poco F8 Ultra since 2025. Although recent lang, baka lang naman. I'm not really sure. Pero alam ko yung ganun mangyari. Kasi since hindi naman siya umabot sa 2026 announcement. But if ever nakasama sa 5-year support, much better. Even better actually. So yun. Again, ang makikinabang lang po nito is mga upper mid-range to flagship. Base rito, flagship, yes. Then upper mid-range na devices na i-release ngayong 2026. Okay? So sa mga budget, mga entry level, hindi po kasali sa yung mga yon sa 5-year software support ni Xiaomi. Again, mga brands na makikinabang, Xiaomi, Redmi, and Poco. Okay, yung tatlong yan. Now, kung interesado pa kayo basahin to, ay iwan ko na yung link sa video description. Yes, lahat po ng mga binabalita natin dito at pinagchichismisan na tech news ay iniiwan ko ang link sa video description. Okay? Lipat na tayo sa Unbox.ph sa panulat ni Unbox staff, yun lang nilagay nila. But anyway, GCash will be sending OTPs through the app moving forward. Yes, since ang pinakatalamakay na problem ng GCash ay yung mga OTP is natatanggap ng ibang mga smartphones or na-hack, I don't know, for some reason. Well, pinaka-cause kasi ng ganong scenario or ganong trahedya sa mga GCash owners is yung OTP nila is na-i-intercept na ngayon. And if I'm not mistaken, another issue pa is kapag nag-click ka ng mga link, ayan, ma-hack ka na, so mga kuklone na yung smartphone mo and that's it. Kung ano man yung mga OTP and mga etc. is pwede na ma-intercept ng mga hacker. So, I guess this one could help sa issue na yon, but I'm not really sure. Pero, I guess, yes. Pero, eto, papakita ko na din sa inyo kasi yung account ko mismo is kasali na nung makalawa yata nag-send ako ng cash. So, yun, nag-record na siya rito. Dito ko na pwede kunin yung OTP. So, pasok lang kayo sa inyong GCash account and then sa baba yung inbox. Click nyo lang yan and supposedly lalabas yung, yes, dito na makikita. Dito na makikita yung history nung pinagsenda mo ng cash at pinagsenda ka rin ng cash plus the OTP. Yes, dito na. Sa loob ng inbox sa GCash app na mismo. So, base dito sa news, focus tayo dito sa pinakabalita. GCash is officially ditching SMS-based OTPs by the first quarter of 2026. So start na siya ngayong first quarter, that's January, February, and March.
supposedly lahat na siguro ng account by March is supported na ng ganitong feature na sa mismong app na mismo yung OTP papasok. Now, ang nakikita kong problem kasi dyan is, what if magpapalit ka ng smartphone? No, hindi yun yung pinaka naisip ko kanina na problem. Ang naisip kong problem kanina is, what if nawala yung phone mo? Okay? So that means wala ka ng access sa app. Gets? So, ngayon kumuha ka ng bagong phone, nakabili ka ng bagong phone o nakahiram ka ng bagong phone, ilalagin mo ngayon yung GCash mo kasi kailangan mo ng pera, nandun ang pera mo sa GCash mo. So, paano ngayon mo makukuha yung OTP kung wala na yung smartphone mo? Wala ka ng access dun sa older app, dun sa app na nakalagay dun sa smartphone mo na nanakaw. Paano yun? I guess, andun yung exemption, probably, na pwede makatanggap pa rin yung SIM. Isa pa yung problem na yun, isa pa nga palang problem. Kung nanakaw na yung smartphone mo, di kasama na rin yung SIM card. So that's a bigger problem na ano. So yeah, pag ganyang case yata, irereklamo mo na or i-report mo na sa mismong GCash. Ito na lang, another scenario siguro is, what if nag-reformat ka ng phone and nangyayari po ito? You'll be surprised kung gaano ka-common po na nangyayari ito. May mga reporting kasi usually sa group na irereklamo na paano po ganito nangyayari sa GCash o ganyan-ganyan. So, what if, ito, nireformat mo yung phone mo, na paano ngayon ang gagawin mo kasi nireformat mo and then i-install mo ulit yung GCash, pero since para makapasok ka sa GCash, kailangan ng OTP. Paano nga pala yun? Kasi nireformat mo sa bagong install ng GCash. Paano gagawin nga pala nila doon ni GCash? That's another problem. What if lang, no? So, hanggat maaari, pag bago kayo mag-reformat, minsan kasi may nagre-reformat talaga, like, nagluloko ang phone nila, sa sobrang inis nila, sa pagmamadali nila na feeling, kasi minsan, nafi-fix naman ang problem ng phone through reformat, and then, what if ginawa nga nila yon? Paano yung sa GCash nila, since matatanggap lang ang OTP sa mismong app? Tricky, ano? So, what do you think? Ito bang naisip ni GCash is convenient sa atin or pahirap lalo? Anyway, continue tayo dito. This security upgrade utilizes push notifications and multi-factor authentications to ensure that only the actual account holder can authorize transaction. To shift to in-app OTPs makes life easier for GCash users by removing the hassle of waiting for delayed texts. Okay. So that's another factor kung bakit nila naisip to, kasi madalas, actually nangyari sa akin to about weeks, basta recent lang na naglipat ako ng phone from Poco F8 Ultra, then tinry ko siya kung gagana kasi ang GCash sa OnePlus 8 sa OnePlus Ace 5 ba yun or Ace 6. Tinry ko lang. Nung ibabalik ko na sa Poco F8 Ultra, hindi ko siya na-login that day kasi hindi dumating yung SMS. So, tinry ko the next day, saka pa lang ko lang na i-transfer. So, ang hassle nun, and yes, nangyari din po sa akin yun na hindi dumating talagang SMS buong 24 hours. So, the next day ko pa na nagamit yung GCash ko. So, what if? Andun lang yung pera ko, wala akong dalang pera, wala akong hawak sa wallet or anything. Tapos, nangyari yun, hindi dumating yung SMS. So, ito yung isa sa mga solution nila, which is, yeah, I get that. Good. And then sabi pa nila, our upgrade to in-app OTPs is a strategic move to put an end to phishable SMS OTPs. Yes, kasi nga meron na ngayon, di ba, spoofing na, i-spoof na ngayon ng mga tower ng both Smart and Globe. And even dito, na-spoof na daw and na-intercept na yung pinaka-OTP ngayon. Gawa nga ng phishing, yung ngayon, pag nag-click ka ng link, lagot. We will ship users to instant GCash app verified authentication to increase the security of their daily transactions. So yun lang. Pero wala dito sinabi ano ang mangyayari kapag nakalimutan mo lang talaga na checkin yung phone mo. Ayun lang, hindi sinabi rito kung ano mangyayari kung what if na kailangan mo i-reformat ang phone mo or nagpalit ka ng phone. It doesn't say here kung ano ang pwedeng scenario doon. Since matatanggap lang ang OTP sa mismong app, syempre, papasok ka pa lang sa app for the first time dahil maglilipat ka ng phone or nag-reformat ka. So, paano mo siya ma-access ngayon, di ba? And that's a problem. I hope, tingin ko naman naisip nila to, pero hindi lang kasi sinabi rito kung anong gagawin. So, I hope merong follow-up dito na article or maybe sa mismong website ni GCash kung ano ang mangyayari sa ganung scenario na wala kang access. Papasok ka pa lang, maglalagin ka pa lang for the first time sa GCash app. Ano ang mangyayari? Paano mo ma-access ngayon yung OTP? Balik ba sa normal na sa SIM card mo lang papasok or meron na sa app? Hopefully meron na silang fix dyan. Ako lang siguro ang nag-OA dito na maging planning. Anyway,
Kung interesado kayo sa article na to, iwan ko ang link sa video description. Now, lipat tayo sa GSM Arena. Infinix unveils bladeless fan, liquid cooling, a gaming controller, and a magnetic accessories. So, ito po yung mga bagong pwede nating expect sa Infinix products nila. Aside from the satellite communication support, ito nga pala, exciting to magkakaroon na ng satellite communication support ang mga Infinix smartphones. I believe hindi ito kasali dito ang mga entry-level and budget smartphones. Nakalagay dito is Note 60 series. I'm just speculating. Note 60 series possible na magkaroon ng satellite communication support. So, nakalupit yun. Does this mean nakagaya na siya ng iPhone na kahit walang signal, pwede ka na makapag-send ng emergency SMS? That's nice. Tapos, later this year pa So, what? Hindi pa siya papasok. So, bago matapos pa ang later this year pa, so possibly mga around September onwards. Infinix has also announced a new active cooling technology called HydroFlow. It's liquid cooling, one of the smartphone world's most advanced according to the brand. At the center of it all is the industry's first dual piezoelectric ceramic single pump. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin pero I'm guessing nakagaya ito nung sa Red Magic na meron na silang cooling system sa loob. Aside pa dun sa cooling fan na nasa taas na malapit sa camera, magkakaroon na rin yata si Infinix ito kasi a few days ago nagkaroon ng leak, meron nag-post tungkol dito, and anyway, abangan natin, exciting to. Parang magiging Red Magic na rin si Infinix. Ito pa mga paliwanag. The liquid cooling channels cover 100% of the mainboard's core heat sources for unprecedented cooling precision and efficiency. The official press release says so. I'm hoping na gano'n nga siya ka-effective pagdating sa pagpapalamig ng smartphone, especially while during gaming. So possible na itsura niya ito. Alright, looks good. So itong green na to ang possible na liquid na umiikot-ikot. So parang ano nga siya, magiging parang sa ref, sa freezer. Sa ref, sa likod, pansin nyo may tubo sa likod ng ref nyo. So parang magiging ganun yan. Hopefully effective, hindi yung parang gimmick lang. It would be such a disgrace kung sakasakaling gimmick lang ito. I hope effective talaga. And of course, yung possible na design niya parang GT30 Pro pa rin, Ito, kung ito nga talaga yan. But again, maybe not, baka ginamit lang itong reference for that. Pero yeah, at least itong liquid cooling na to, tinatawag nilang HydroFlow liquid cooling architecture, heat dissipation via liquid circulation. Hopefully, totoo nga ito. The next step, which Infinix is already working on, is a full chamber immersive cooling solution where liquid directly contacts key components for rapid heat dissipation. Same lang din. And then we have here, the brand also revealed an industry-first split gaming controller. Industry-first ba ito? Parang meron na ito sa ibang mga brands. Featuring a large pressure-sensitive touchpad. Magkakaroon ng touchpad. So parang kagaya sa Steam Deck. Ito ko yata nila na touchpad, this one. Okay. Yeah. Kung tutusin, wala pa ako nakikita na ganito na merong touchpad. Meron na nga ba? Kung meron pa, sabi nga ko ng brand yun. But right now, I think ito nga, totoo nga yata na ito yung isa sa mga una. For console games, for multi-mode controller, and for mobile games. This one, okay. Another thing, Infinix is no stranger to experimenting with color changing backs. Actually, a few years ago, ginawa na nito. So, yan, binalik na naman. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nila totally nire-release ng technology na to. Parang fini-feature nila to taon-taon na yung likod ng smartphone pwede magpalit-palit ng kulay. So, yun. Ito yung mga possible na kulay. I hope 2026 magkatotoo na or another lilipas na naman. And then we have a magnetic expansion ecosystem for smartphone. I don't know what that means, pero mukhang interesting ito. Ibig sabihin, para magiging Lego, yung nabubuo na smartphone siya. Kasi ito, hiwalay yung camera. Close up tayo. Hiwalay yung camera. Ito naman, what is this? Probably a battery or screen. I don't know what this is. And then, this is, okay. Siguro ito lang yung ikakabit mong extra accessory sa smartphone na Infinix. Possible. Like kung gusto mo ito yung smartphone camera, kunwari lang, ito yung smartphone camera. And then, itong camera na nakikita natin sa screen na to, ito is pwedeng ikabit siguro dito pampa-improve, like maybe pampa-zoom or anything. Hindi naman sinabi rito basically. And then we have other features here na hindi ko alam ang pinaka-purpose. Pero may mga logo ng Infinix. So, possible na ito mga itsura nila. So nakalagay dito, mic mode, crystal clear vlog audio. Possible na isa rito yung mic. Which one? Probably itong nasa taas na to. And then sports cam mode, ito siguro yun.
Meeting mode, probably ito. Stock power menu mode, flexible charging, extended battery life, possible ito yon. And vlog cam mode. Hindi, ito yata yung vlog cam mode. Okay. Anyway, alin man dyan, hindi tayo sure. Pero yes, it's unclear when any of these technologies will actually be implemented in a shipping Infinix product. But we'll let you know when we find out more about them. So yan, exciting si Infinix. Mahilig siya ngayon mag-experiment ng kung ano-ano sa smartphone. Pero nababagalan nga lang ako ng implementation. Siyempre nakaka-excite na rin yung ganito na may mga bagong technology na possible na ilagay sa mga smartphone. But until now, wala eh. Yung nailagay pa lang ni Infinix recently is what? Yung kanilang pailaw lang sa likod. But, tulad dito, itong nagpapalit ng kulay na likod ng smartphone, hindi, alam ko nag-release sila one time pero limited edition lang. Hindi na nila tinuloy sa ibang mga smartphone. So, ito nga, naka-pending pa rin eh. Oh, what about this? Ito ba hanggang teasers lang ba tayo o what? But anyway, kung interesado kayo sa article nito, iwan ko sa video description. And finally, sa Gadgets 360, sa panulat ni Nithya P. Nair. Okay. Red Magic 11 Air visits Geekbench with Snapdragon 8 Elite chip. Okay, so not 8 Gen 5. Memory and software details revealed. So, ito ang possible na itsura ng Red Magic 11 Air. So, sa mga interesado dyan, ito na po yun. May idea na kayo kung anong gusto nyong kulay? Parang okay itong orange, but not really a fan orange. Last time, I got the Red Magic Black. Probably, kung magkakaroon man in case, parang gusto ko na ulit ng white. At itong possible na mga details pa, Red Magic 11 Air expected to run on Android 16. Of course, dapat lang. And the listing shows 3,700 taas para sa isang Geekbench. Single core testing at 9,934 points in multi-core testing. The Red Magic 11 Air prototype that ran the benchmark has 16GB RAM, Android 16 operating system, Qualcomm ARM V8 CPU with prime core clock at 4.32 GHz with 6 performance cores clock at 3.53 GHz. So very promising. At may video. May video ba? No, this is iQOO. Not interested. So yan. Other features ng Red Magic 11 Air is 6.85 inch OLED po yan. 16 megapixel front camera and probably under display na naman, which makes it hindi na naman ganun kaganda ang kuha. It is tipped to come with up to 24GB of RAM and 1TB of internal storage. As usual, exciting. It is expected to feature a 50 megapixel primary rear camera alongside an 8 megapixel ultra wide. It is likely to feature 7,000 mAh na battery. Ayun. So yun, sa mga fan dyan ng Red Magic 11 Air, yun. So ano masasabi nyo rito sa mga balita na tinahal natin? Mas gusto ko actually pag-usapan yung sa GCash na part. Kasi medyo curious ako doon. Kasi nga, yung possible na scenario na issue na pwedeng ma-encounter ng mga users na, alam niyo na magla-login pa lang for the first time sa kanilang GCash. Like galing sa reformat, palit smartphone, or whatever. Something similar that scenario. Okay? Anyway, anong masasabi niyo doon? Or kung meron nga kayong mas recent pa rito na balita. Kasi this was January 6 pa, and ano naman na ngayon, January 13 na pala ngayon. So medyo late na rin ako sa pagbalita nitong feature na to pala, no. Anyway, gusto kong pag-usapan to. And try ko makahanap ng follow-up news about dito sa GCash sending OTPs through the app moving forward na to. Okay? Anyway, I hope naging informative ito kahit katiting lang talaga. This is Rain Manguera. Sana consider nyo mag-subscribe for more tech news balita. Chismis tayo ng mga paparating ng mga technology, smartphones, so on and so forth. I'm Rain Manguera, Tech Diary po ito. I'll talk to you again soon. I'm out.